Lumaki si Gianna bilang isang independent na tao. Kailanman ay hindi siya umasa sa yaman ng pamilya niya at piniling mamuhay ng tahimik kasama ang lalaking kanyang minamahal, si Marvin. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama, buong puso siyang naghintay at umaasang darating ang araw na ipakikilala rin siya sa pamilya nito at mauuwi sa kasalan ang kanilang relasyon. Ngunit lahat ng yon ay akala lang pala niya dahil isang araw, isang balita ang dumurog sa kanyang mga pangarap at kanyang puso. Gianna, may itatanong ako sa'yo pero huwag ka sanang mabibigla ha? Bungad sa kanya ng kanyang katrabahong si Merlin. Ano yon? May nangyari ba dito sa opisina na hindi ko alam? Kanina ko pa napapansin ang tingin ng mga katrabaho natin sa akin. Sagot niya rito. Nakita niyang bumadha ang pagkagulat sa mukha nito at halatang hindi nito inaasahan ang reaksyon niya at sinabi. Tuloy ay mas lalo siyang na-curious kung ano nga ba ang pinag-uusapan ng mga ito sa umagang iyon. Hindi mo ba talaga alam? Paninigurado nito sa kanya. Ang alin? Magtatanong ba ako kung may alam ako? Sabihin mo na lang at wag mo na akong bitinin pa. Natatawang sabi niya rito. Kinuha nito ang phone nito, saka pagkatapos, binuksan iyon at inabot sa kanya. Nagtataka man, kinuha niya yon at kaagad na nawala ang magandang ngiti sa mga labi niya nang mapanood ang video sa phone nito. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig ng mga sandaling iyon. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Marvin, ang kanyang boyfriend at ang lalaking nasa video na nakaluhod at may hawak na maliit na box habang nakangiti at nagpo-propose sa ibang babae. Hindi mo talaga alam ang tungkol dyan, Gianna? Nagkausap na ba kayo ng boyfriend mo? Tanong nito sa kanya. Kasama ko siya kagabi. Hindi niya natuloy ang pagsasalita dahil sa biglang pagpiyok niya. Nang mga sandaling yon ay hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Pero isa lang ang malinaw sa kanya. Parang winawarak ang kanyang puso at tinudurog iyon ng pino. Oh my God! Napakawalang hiya naman ang lalaking yun. Paano niya nagawang... Oh, I'm sorry. Sabi nito sa kanya. Wala yun. Tatawagan ko na lang siya mamaya para kausapin. Sabi niya ang umiiling. Saka pinilit na ngumiti at ibinalik dito ang phone nito. Kung kailangan mo ng karamay, nandito lang ako, okay? Huwag kang mahihiyang lapitan ako, Gianna. Kung gusto mong upakan ang gago mong boyfriend, sasamahan din kita at tutulungan upakan yon. Sabi nito. Okay lang ako, pero salamat sa offer. Huwag kang mag-alala, sasabihin kita kapag kailangan ko ng rest back. Biro niya. Nag-aalangan pa itong iwan siya sa ganung ayos, pero siya na mismo nagtaboy dito. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho kahit na ang daming tumatakbo sa kanyang isip. Buong maghapon niyang tiniis sa mga naririnig na bulungan ng mga katrabaho niya tungkol sa kumakalat na video sa social media. At hindi niya masisisi ang mga ito dahil kilala ng mga ito si Marvin bilang nobyo niya. Sa loob ng 5 taon nilang pagiging magnobyo ni Marvin ay madalas siya nitong hinahatid at sinusundo sa trabaho niya. Malapit na rin ito sa ilan niyang mga katrabaho. Kaya ganoon na lang ang impact ng balitang yun sa kanya at sa mga katrabaho niya. Kanina pa rin niya sinusubukang tawagan si Marvin at hindi na rin niya mabilang kung nakailang padala na siya ng text at chat messages dito. Ngunit kahit isa sa mga yun ay wala siyang nakuhang reply mula dito. Pagdating ng uwian ay nagpaalam siya sa mga katrabaho niya. Pinilit pa siya ni Merlin na samahan silang mag-unwind. Ngunit tinanggihan niya rin ito at naunawaan naman siya ng mga kaibigan. Pag-uwi niya sa kondo na tinutuluyan niya ay katahimikan ng sumalubong sa kanya. Walang senyales na nandoon ang kanyang nobyo. Muli niya itong tinawagan ngunit hindi siya nito sinagot. Nangihina siyang napaupo sa sofa at nahulog sa malalim na pag-iisip. Marvin, nasan ka ba? Bakit hindi mo ko sinasagot? Kailangan ko ng sagot. Kailangan ko ng paliwanag mo. Dahil kung hindi ay, baka mabaliw ako sa dami ng tanong sa isip ko. Mahinang usal niya sa sarili. Para namang dininig siya ng Diyos dahil narinig niya ang mahinang pag-click ng pinto.
Mabilis siyang tumayo at sinalubong ito. Alam niyang ang nobyo ang dumating dahil silang dalawa lang ang may susi sa kondo na yon. Nang bumungad sa kanya si Marvin, ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita. Ngunit inunahan na siya nitong magsalita. "Look, I'm sorry for what happened. Kagustuhan ng mga magulang ko na pakasalan ko si Cynthia at hindi ko sila kayang suwayin. Nandito lang ako para kunin ang mga gamit ko. At simula sa araw na to, ay hindi na ako pwedeng umuwi pa dito at ituloy ang relasyon nating dalawa." Sabi nito. Nanatiling nakaawang ang mga labi niya, ngunit walang lumalabas na boses mula roon. Nagulat siya sa inamin nito at ang mas masakit pa ay wala siyang makitang kahit anong guilt sa mukha nito. Para bang walang mali sa sinabi niya at parang normal lang ang pagpapaalam nito sa kanya. Ni hindi niya maramdaman ang sinseridad nito sa paghingi ng sorry. Ilang sandali siyang nanatiling nakatayo lang doon, habang ito naman ay nagpunta sa kanilang kwarto upang mag-impake. Mahigpit niyang naikuyom ang kamao niya sa kamarahas na napabuntong hininga. Nag-ipon siya ng lakas ng loob upang harapin ito muli at questionin. "Yun lang bang sasabihin mo sa akin, Marvin? Wala ka man lang bang ipapaliwanag sa akin? Hindi ba't kailangan kong malaman ng katotohanan sa ginawa mong panloloko?" Madilim ang anyong singhal niya rito nang makarating siya sa kanilang kwarto. "May kailangan pa ba akong sabihin? Ano gusto mong sabihin ko pa? I already told you that I'm sorry." "Hindi yun ang gusto kong marinig mula sa iyo, Marvin. 5 taon na tayo nagsasama at kasal na lang ang kulang. Umasa ako at nangarap na makakasama ka hanggang sa pagtanda natin. Pinaniwala mo ko, mahal mo ko at gustong makasama hanggang sa pagtanda natin." Singhal niya rito, kuyom ang mga kamao niya at pinipigilang sampalin ito. "Paano ko magagawang pakasalan ka kung pareho tayong maghihikaho sa hirap? Hindi ko kayang mawala ng mana, Gianna. Hindi ako katulad mong sanay sa kahirapan at simpleng pamumuhay. Makakaya mo bang buhayin ako kung sakali? Maibibigay mo ba sa akin ang lahat ng luho ko kapag pinili kitang pakasalan?" Diretsong tanong nito sa kanya. "Akala ko ba mahal mo ko? Hindi pa ba sapat yun para ipaglaban mo rin ako? Nasaan ang mga pangako mong pipiliin ako kahit na anong mangyari? Kung kayamanan lang din naman ang hangad mo." "Hindi sapat ang pagmamahal sa isang relasyon, Gianna. Iyaman ba ako sa pagmamahal mo na yan? Magkaibang mundong pinanggalingan natin, kaya hindi mo ko maiintindihan. Tapos na tayo at hindi na ako makakaatras pa sa kasunduan ng mga magulang ko." Mariin at pinal nitong wika. Hindi siya kumibo at mariing kinagat ang kanyang mga labi. Nanginginig ang mga kamay niya at tila kating-kati yung dumapos sa makapal na mukha ni Marvin. Nang mga sandaling yon ay gusto niyang aminin ang buong katotohanan sa pagkatao niya. Pero hindi niya alam kung bakit parang may pumipigil sa kanya kahit na alam niyang hindi niya kayang mawala ito ng tuluyan sa kanya. "Ito na huling pagkikita natin, Gianna. Kalimutan mo na ako at kung sakali mang muli tayong magkita ay ituring mo na lang akong estranghero. Dahil ganun din ang gagawin ko. Ibibigay ko rin sa iyong kondo na to." Sabi nito, saka isinara ang malaking maletang nasa ibabaw ng kama. "Damn you! Ang kapal na mukhang sabihin sa akin yan pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para lang sa'yo. Fine, umalis ka at huwag na huwag ka na babalik dito. Dahil sinasabi ko sa'yo, hinding-hindi na kita pakikinggan at babalikan." Sigaw niya rito, ngunit parang wala lang itong narinig na tuloy-tuloy lang sa paglabas sa kwarto nila at walang lingon-likod itong umalis at iniwan siya. Nang mapag-isa ay saka lang naglandas ang mga luha niya. Para siyang upos na kandilang bumagsak sa sahig at napabunghalit na lang ng iyak. Hindi niya akalain na mababaliwala ang 5 taon niyang paghihintay at pagmamahal na ganun lang. Hindi alam ni Gianna kung ilang oras siyang umiyak at kung gaano siya katagal na nakasandalang sa pinto at yakap-yakap ang mga tuhod. Pagkagising niya, ramdam niya ang pamamaga ng mga mata niya at ang pamamanhid ng kanyang mga tuhod dahil sa matagal ng pagkakaupo. Gusto niyang isipin na panaginip lang ang lahat at hindi totoo ang nangyari kagabi. Ngunit ang nakabukas na closet nilang dalawa ni Marvin at ang gusot sa ibabaw ng kama ay patunay na totoong iniwan siya ni Marvin at tuluyan nitong pinutol ang relasyon nilang 5 taon niyang iningatan. Ilang beses siyang nakatitig lang sa kawalan. Blanko ang utak niya at ramdam niya ang unti-unting pagsikip ng dibdib niya
hanggang sa hindi na niya nakayanan na muli siyang napabunghalit ng iyak. Akala ko totoong mahal mo ko, pero isa ka rin pala sa tumitingin sa estado ng buhay. Puno ng pait niyang turan sa sarili. Galit siya sa ginawa nito, ngunit mas nangibabaw ang matinding sakit at pagkabigo ng mga sandaling yon. At ang gustong gawin niya lang ay ibuhos ang lahat ng sama ng loob niya sa pag-iyak. Nagbabaka sakaling sa paraang yon ay mababawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Lumipas pa ang mahabang sandali na hindi pa rin maampat ang mga luha niya sa pagbuhos. Kaya naman, napagpasyahan na lang ni Gianna na magpaalam sa kanilang boss na hindi siya makakapasok ngayong araw. Hindi siya pwedeng pumasok sa ganung ayos, kahit na alam ng halos lahat ang pinagdaanan niya. Halos maghapon siyang nagmumukmuk at umiiyak. Paulit-ulit na tinatanong kung bakit nangyari yun sa kanya at sinisisi ang sarili dahil sa pagtatago ng totoo niyang pagkatao sa dati niyang nobyo. Huminga siya ng malalim at inabot ang tissue na nasa ibabaw ng mesa upang punasan ang buong muka. Ang tanga-tanga mo kasi, Gianna. Kasalanan mo kung bakit kanya iniwan. Kasalanan mo kaya bakit ka umiiyak ngayon. Singhan niya sa sarili at binatukan ng sarili habang patuloy pa ring umiiyak. Ngunit ano nga ba ang maitutulong ng pag-iyak niya at pagsisisi sa sitwasyon niya ngayon? Babalik ba sa kanya si Marvin kapag umiyak siya ng umiyak at pagsisihan ng mga nangyari na? Aatras ba ito sa kasal at babalikan siya kapag inamin niyang kaya niyang ibigay ang gusto nitong buhay? Muli niyang naalala ang huling sinabi nito at marahas na napabuntong hininga. Pilitin mong tanggapin ang katotohanan. Hindi na siya babalik sa'yo at masyadong mababaw lang ang pag-ibig niya sa'yo. Sabi niya sa sarili niya. Walang mangyayari kung... Nakagat niya ang ibabang labi nang maramdaman ang muling paninikip ng kanyang dibdib. Iniisip pa lang niya nakakalimutan ng nobyo ay parang pinipiga na ang kanyang dibdib. Madali lang sabihin pero sadyang napakahirap gawin. Alam naman niyang lilipas din ang sakit na nararamdaman niya. Pero ang hindi niya lang alam ay kung kailan at kung gaano siya katagal sa ganoong sitwasyon niya. Pagsapit ng gabi ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Merlin at sinabing pupuntahan siya nito sa kanyang kondo kasama ang ilan pa nilang katrabaho upang damayan siya. Tatanggihan niya sana ito, ngunit wala rin siyang nagawa nang pagkalipas lang ng ilang minuto ay narinig na niya itong nagdo-doorbell sa harap ng kanyang pinto. Oh my God, Gianna! Nakikita mo bang sarili mo? Nanlalaki ang mga mata na wika ni Merlin nang makita ang itsura ng kaibigan. Pagkatapos ng gabi ng pagpapakalunod nila ng alak, ay umalis ng iba nilang katrabaho. Ngunit nagpaiwan si Merlin at piniling samahan siya doon. Hindi naman niya ito pinigilan dahil mas makakabuti nga kung nandoon ito. Tinulungan siya nitong linisin ang buong kondo para raw mawala na ang anay at masamang hangin na iniwan ni Marvin. Gusto mo ba samahan na lang ako dito? Alok niya kay Merlin nang matapos sila sa maghapong paglilinis. Seryoso ka? Aba, hindi kita hihindian no? Matagal ko nang gustong umalis dun sa inuupahan ko at napakaingi ng katabi kong apartment. Tanong nito sa kanya. Masyadong malaki ang kondo na to para sa akin. Isa pa, kailangan ko rin talaga na makakasama at baka mabaliw ako dito. Okay, magkanong ibibigay ko sa'yo na renta kung sakali? Huwag mong mahalan ng singil ha. May binubuhay akong pamilya. Tura nito. Hindi kita sisingilin at wala naman ang dapat bayaran pa dahil sarili ko naman na to. Sabi niya. Hindi ba nakakahiya naman yun? Ganito na lang. Hati na lang tayo sa pagbabayad ng mga bills at salitan sa pag-grocery. Siguro naman, hindi mo ako hihindian no? Uwi ka nito. Kung yun ang gusto mo, di kita pipigilan. Pero kung ako man ang tatanungin mo, ay hindi na kailangan. Ako naman ang nag-alok na tumira ka dito eh. Okay, then it's settled. Magsishare tayo ng lahat ng bills at groceries. Nakangiting wika nito. Bahagya siyang natawa sa sinabi nito, ngunit hindi na siya tumutol pa. Alam din naman niyang hindi ito papayag sa gusto niyang mangyari, lalo pa at hindi niya ito pinagbabayad sa bahay. Pagkaraan lang ng ilang araw ay sabay na silang pumasok sa opisina. Oh, Gianna, okay ka na ba?
Tanong sa kanya ng kanilang boss. Good morning, sir. Yes po, okay na po ako. Nakangiting sagot niya. That's good to hear. Sabi nito saka pumasok na sa opisina nito. Alam mo, kung hindi ko lang alam na may asawa at anak na si sir, mapagkakamalan ko siyang may gusto sa'yo. Iba talagang pakikitungo niya sa'yo eh. Simula pa nang pumasok ka dito sa kumpanya. Bulong ni Isa sa kanya. Sadyang mabait lang si sir, kaya huwag ka mag-isip ng ganyan sa kanya. Nakangiting wika niya. Pagsapit ng lunch break ay nagtaka silang lahat nang biglang magpa-lunch buffet ang kanilang boss sa rooftop. Dahil naka-enclose ang kalahating bahagi ng rooftop na kinaroroonan nila, ay langhap ang mabangong aroma ng pagkaing nasa buffet table. Good morning, Miss Saavedra. I am the manager who handles everything here. Nakangiting bati ng isang lalaking lumapit sa kanila. Natigilan siya, ngunit napangiti dahil nakilala niya agad ang lalaki. Isa ito sa mga humahawak sa mga negosyo ng kanyang daddy at tiyak niyang kilala rin siya ng mga tauhang naroon. Parang may ideya na siya kung bakit nagpa-lunch buffet ang kanilang boss. Kilala mo siya, Gianna? Ha? Hindi no. Binati niya ako kaya hindi ba dapat ngitian ko rin siya? Sabi niya sa kahinilang kaibigan niya palayo sa manager. Ganon? Bakit parang kilala ka niya? Weird, alam din niyang apelido mo. Nagkakamot ng ulong wika ni Merlin. Sasagot pa sana siya, ngunit napakunot ang noo niya nang nakita mula sa labas ang tila ipu-ipong umiikot sa paligid. Maya-maya pa ay lumapag ang isang chopper sa helipad area ng rooftop. Ha? May artista bang dumating? Kaya ba biglang nagpakain si sir dahil sa VIP guest niya? Narinig niyang tanong ng isang kaopisina nila. Sino may birthday ngayon? Mukhang may pa-surprise gift si boss ah. Hindi rin napigil ang tuna ni Merlin na katulad niya ay nakatingin din ito sa chopper na nakalapag na. Hindi siya sumagot dahil parang alam niya kung anong meron. Hindi isang artista o importanteng bisita ang dumating. Ilang sandali pa ay bumaba ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng formal na kulay itim na suit. Sa tindig at tikas ng pangangatawan nito ay kaagad niyang nakilala ang pamilyar nitong bulto. Mukhang nandoon ito upang sunduin siya. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang gumamit ng chopper para sunduin siya. Naglabasan ng mga kaopisina niya upang makiusyoso. Maging si Merlin ay hinila siya palabas at wala siyang nagawa kundi ang sumunod dito. Nakita nilang lahat ng lumapit ang kanilang boss at masayang nakipagkamay sa bagong dating na lalaki. Ilang sandali pa ay pareho napalingalinga sa paligid at tila may hinahanap. Nang hindi na siya makatiis ay siya na mismo ang lumapit sa mga ito. Kahit na nilalamon siya ng hiya sa katotohanan, ayaw niya sanang ipaalam sa lahat. Ay alam niyang wala nang saysay kung magtatago pa siya. Gianna, saan ka pupunta? Nagtatakang tanong sa kanya ni Merlin. Ngunit hindi niya ito sinagot at nagtuloy-tuloy lang sa paglalakad hanggang sa makalapit sa kanyang boss at sa lalaking kausap nito. Kahit nakatalikod siya sa mga kaopisina niya, ay ramdam niya ang mga matang nakapako sa kanya. Nag-umpisang magbulungan ng lahat. Lahat ay nagtatanong at nagtataka kung bakit siya naroon. How have you been, Miss Saavedra? Magalang na tanong sa kanya ng assistant ng daddy niya nang makalapit siya rito. Pinapunta ko dito ni Don Alejandro para sunduin ka. Don Alejandro? Oh my God! Gianna, huwag mong sabihin si Don Alejandro Saavedra, ang daddy mo. Malakas na tura ng isang kaopisina niya. Nagkamot siya ng ulo at nilingon ng mga ito upang magpaliwanag. Ngunit natigilan siya na makita ang ilan na tila na mamanghang kinukuhanan siya ng video. Anong ginagawa niyo? Nagtatakang tanong niya sa mga kaopisina niya. Tiyak niyang kakalat sa buong social media platform ang larawan niya at ang balitang ito. Marahas siyang napabuntong hininga at hinayaan na lang ang mga ito. Muli siyang bumaling sa lalaking nasa harap niya. Inirapan niya ito dahil sa pagbanggit nito sa pangalan ng daddy niya. Pero hindi niya rin magawang pagalitan ito dahil alam niyang hindi nito intensyon na isiwalat sa lahat ang totoo niyang pagkatao. Alam na ni daddy ang nangyari, right? Kung hindi, ay hindi ka pupunta dito. Sabi niya sa kamarahas na napabuntong hininga. Nag-aalala lang si Don Alejandro sa kalagayan niyo, Miss Saavedra.
Tugon nito. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na tawagan mo na lang ako sa pangalan ko, Ray? Sabi niya, ngunit wala siyang nakuhang sagot mula rito. Kaya bumaling na lang siya sa kanyang boss at nagpaalam. Saka siya inalalayan ni Ray na makasakay ng chopper. Sa kabilang banda, habang abala si Marvin sa paghahanap ng magandang tuxedo na susuotin sa nalalapit nilang kasal ng kanyang fiancé, ay napakunot noo siya at nagsalubong ang kilay nang sunod-sunod na notification mula sa kanyang social media account ang lumitaw sa screen ng kanyang phone. Pagbukas niya ng kanyang account ay nagsalubong ang kilay niya nang makita ang mga larawan ni Gianna na may kausap na matangkad na lalaki at may caption iyon na ang sosyal na sundo ng BFF ko. Nakailang scroll pa siya at hindi napigilang mapasinghal dahil sa napakaraming larawan ng dati niyang girlfriend. Alam niya sigurong blinak ko na siya, kaya ginagamit niya mga kaibigan namin para magpakalat ng ganitong mga litrato niya. Halatang ginagawa niya lang to para pansinin ko siya at pagsilosin ko. Ha, what an obsessive bitch. Akala niya, madadaan niya ako sa ganitong paraan. Naiiling at natatawang wika niya sa sarili. Kung sana ay mayaman lang ito, ay hindi siya mangingiming pakasalan nito at ipaglaban. Baka nga sa umpisa pa lang ng relasyon nila ay inaya na niya itong pakasalan at hindi na ito pinakawalan pa. Pero para kasi sa kanya, walang kwentang isang relasyon kung hindi niya masusunod ang mga luho niya. At pera ang pinakamalaking pundasyon sa isang masayang pagsasama. Ilang sandali pa ay nakarating na sa malawak na compound ng kanilang bahay si Gianna at muli siyang inalalayan ni Ray na bumaba at inakay sa loob ng kanilang bahay. Kaagad siyang sinalubong ng kanyang ama ng mahigpit na yakap. Ikaw talagang bata ka. Kung hindi pa kita ipasusundo, wala ka talagang balak bumalik sa akin, oh. Anong kanyang daddy na nasa boses ang pagtatampo. I miss you too, daddy. Natatawang sabi niya at niyakap din ito ng mahigpit. Nabibis mo lang ako dahil sa ginawa ng walang kwentang lalaking yon. Kunuwang singhal nito sa kanya. Dad, alam mong hindi totoo yan. Araw-araw kaya kitang namimiss at sa pagkakatanda ko, magkausap pa lang tayo kagabi. Sabi niya rito. Naramdaman niyang bigla itong natigilan kaya hindi niya napigilang mapangiti at mas lalong isiniksik ang sarili sa mga bisig ng kanyang ama. Halos isang buwan na rin ang huli silang magkita at magkasama ng kanyang daddy. Dahil sa kagustuhan niyang simpleng pamumuhay at malayo sa karangyaan, ay bihira lang silang magkita ng kanyang daddy. Iyon ay dahil ayaw niya ring ipaalam ang totoo niyang katauhan sa ibang tao. Hindi siya komportableng naririnig ang sinasabi ng mga taong nasa alta sosyedad na anak siya ng mayaman at bilyonaryong si Alejandro Saavedra, ang may-ari ng SVD Empire, isang multinational conglomerate company, at siyang susunod na magmamana at mamamahala ng lahat nang maiiwan ito sa mga darating na panahon. I'm your father, kaya natural lang na nabamiss kita araw-araw. Sabi nito. Pero hindi ba't kalabis na naman ang pagpapasundo mo sa akin gamit ang chopper mo? Pwede mo naman akong ipasundo gamit ang sasakyan mo, right, Dad? Hayaan mo na ako, anak. Alam mo namang gusto ko lang ipagmalaking anak kita. Pagdadahilan nito. Dad, ilang beses ko pong sasabihin sa inyo na hindi kailanman sagot ang pagyayabang ng karangyaan para ipagmalaki mo ko. Sapat na sa akin na kilalanin mo akong anak at maramdaman ko na mahal mo ko. Paninermo niya rito. Alam niya kasing may iba pa itong dahilan kung bakit nito ginawa iyon. Hay, hindi talaga ako pwede magtago sa iyo, no? Masama na bang ipabuka sa lalaking yun na nagkamali siya ng desisyon ng hiwalayan ka? Nakalabing wika nito. Nakangiti niyang inihilig ang ulo sa balikat nito. Dad, hindi niya alam ang totoong estado ng buhay ko. Hindi ko pa nasasabi sa kanyang totoo. Kahit na, wala pa rin siyang karapatang saktan ng prinsesa ko. Isa sa mga subsidiary ng kumpanya natin ang ama ng fiancé niya. Gusto mo bang tanggalin ko sila sa... Dad, ayan ka na naman. Kung naririnig ka lang ni Mami ngayon, tiyak na makakatikim ka na naman sa kanya ng pingot sa tenga. Pero, enough, Dad, okay? Tapos na yon at nangyari na. Wala nang dapat pang sisihin sa nangyari. Kung tutuusin, mas okay nga na nalaman ko ng mas maagang totoo niyang pagkatao bago ko pa maamin ang totoo kong pagkatao, di ba? Sabi niya rito at humiwalay dito.
Bakit mo nga pala ako pinatawag, Dad? May nangyari ba? Tanong niya ulit dito. Gusto lang kitang kamustahin. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Sagot nito sa kamalalim na napabuntong hininga. Okay na po ako. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na magkausap tayo kahapon? Nakangiting sagot niya rito. Pero gusto ko makita kung talagang okay ka, anak. Alam ko kung gaano mo kamahal ang lalaking yon. Kung hinayaan mo lang sana ako, sisiguraduhin kong pagsisisihan niyang ginawang panluloko sa'yo. Madilim ang anyong tura nito. Nasasaktan pa din naman ako, pero kaya ko na, Dad. Pinalikin niyo ako ni Mami na malakas at matapang, di ba? Lilipas din to at makakalimutan ko rin siya. That's my princess. Tama yan. Hindi lang siyang lalaki sa mundo. Who knows? Baka mamaya, makilala mo ng tamang lalaki para sa'yo. Nakangising wika nito sa kanya at ginulo ang buhok niya. Jeez, okay na sana, Dad eh. Pero kailangan talagang ibugaw mo ko sa iba? Hindi ba pwedeng mahalin ko muna ang sarili ko bago ako magmahal ulit ng iba? Kunuwang singhal niya rito. Tumawa ito ng malakas at muli siyang niyakap. Saka inakay papunta sa dining table para mananghalian. Maagang namatay ang kanyang mommy dahil sa sakit na cancer. Sinubukan nilang lahat para iligtas ito. Ngunit sa huli ay hindi rin kinaya ng katawan nito ang pagpapakimo. Para sa kanila ng kanyang daddy, ayon ang pinakamasalimuot na bahagi ng kanilang buhay. Nangako ang daddy niya na aalagaan siya at mananatiling byudo hanggang sa pagtanda nito. Pagkatapos nilang mananghalian ay hindi agad siya hinayaan ng kanyang ama na umalis. Muli siya nitong kinausap na tanggapin ang trabahong inihanda nito sa kanilang kumpanya. Ngunit kagaya ng mga nauna nitong pag-alok sa kanya ay matigas niya iyong tinanggihan. Hindi dahil sa kung ano pa mang dahilan, kundi gusto niyang kilalanin siya ng mga tao sa sarili niyang kakayahan at hindi dahil lang sa anak siya ng isa sa pinakamayamang tao ng bansa. Pagsapit ng hapon ay nagpaalam na ito at sinabing babalik na sa kanyang kondo. Hindi naman siya nito pinigilan pa at nangaalokin siya nitong ipahatid ay tinanggihan niya ulit ito at sinabing sasakay na lang ng taxi pa uwi. Ikaw lang ang kilala kong babaeng parang allergic sa karangyaan, anak. Naiiling na wika nito nang ihatid siya nito sa labas ng kanilang gate. Hindi ba't dapat maging proud ka dahil tama ang pagpapalaki mo sa akin? Natatawang sabi niya rito. Hay, kahit kailan ay, di talaga ako mananalo sa'yo. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Tawagan mo agad ako kapag nakarating ka na, okay? Yes, Dad. Mag-iingat ka rin po lagi. I love you. Sabi niya at niyakap ito sa kahinalikan sa pisngi. I love you too, my princess. Sabi nito. Hindi naman nagtagal ay may dumaang taxi kaya agad niya iyong pinara at sumakay. Nang makalayo siya ay saka lang niya nakitang pumasok ang kanyang daddy sa kanilang mansyon. Isinandal niya ang kanyang ulo at ipinikit ang mga mata. Wala naman silang ginawa ng kanyang daddy buong maghapon kundi ang mag-usap. Pero pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Marahil ay dahil yun sa pagpipilit niyang umiti sa harap nito para lang hindi ito masyadong mag-alala sa kanya. Nasa kahabaan na sila ng EDSA nang maramdaman niyang huminto ang sasakyan. Nagmulat siya ng mga mata at nakita niya ang driver na nagkakamot ng ulo. Ano pong problema, kuya? Pasensya na, ma'am. Mukhang nasiraan pa yata ako eh. Ha? Kailangan ko bang maghanap na lang ng ibang masasakyan? Paano ka na po? Okay lang po ba kung ipasabay na lang po kita sa pinsan ko? Mahihirapan ka rin po kasing sumakay dito, ma'am. Sabi nito. Tumingin siya sa paligid at dahil uwian na nga ng mga empleyado ay mukhang mahihirapan na nga siyang makasakay ng ibang taxi kaya pumayag na siya. Tawagan ko lang po siya saglit. Pasensya na po ulit, ma'am. Sabi nito na kinuha ang phone nito at maya-maya lang ay kausap na nito ang pinsan nito. Tunog ang kanyang phone at nakita niya ang pangalan ni Merlin sa screen ng kanyang phone. Hello, Gianna? Itatanong ko lang kung uuwi ka ba ngayon? Oo, pauwi na ako. Nasiraan lang yung taxi na sinasakyan ko. Nagtaxi ka? Anong nangyari dun sa shopper na sumundo sa'yo kanina? Dapat nagpahatid ka na lang din pauwi. Sira, may matinubang gagamiting service ang isang chopper? Sa isang katulad mo? Aba, hindi imposible yun ah.
Sinabi na ni Sir sa amin ang totoong katauhan mo. Grabe ka, girl. Ang yaman-yaman ng pamilya mo. Bakit ka pa nagtatrabaho? Sabi nito. Daddy ko ang may-ari niyon at hindi ako. Besides, mas gusto kong pinaghihirapan ko ang perang ginagastos ko, no? Sabi niya rito at nakita niyang sumenyas ang driver sa kanya kaya nagpaalam na siya kay Merlin. Ma'am, 2 minutes lang daw po at darating na siya. Pasensya na po talaga. Okay lang po, kuya. Magkano po bang babayaran ko? Naku, huwag na po ma'am. Okay lang po. Hindi rin naman po kita naihatid sa pupuntahan nyo. Pagtanggi nito. Okay lang, kuya. Pandagdag din sa pagpapaayos nyo sa sasakyan nyo. Isa pa, pumapatak ang metro nyo. Kahit yun na lang ang bayaran ko sa inyo. Sabi niya at tiningnan kung magkano ang nakalagay na presyo sa metro ng sasakyan nito. Nag-abot siya rito ng 1,000 at kahit na ilang beses siyang tinanggihan nito ay nagpumilit pa rin siya. Sa uli ay nagkakamot ito ng ulo na tinanggap ang pera niya. Ilang sandali pa ay dumating ang pinsan nito. Hindi niya napigilang mapaarko ng kilay ng isang itim na sports car ang huminto sa harap nila. At nang makitang bumaba ang isang matangkad na lalaki na nakasuot pa ng kulay itim na tailored suit ay naipilig niya ang kanyang ulo at napakunot ang noo. Huwag niyo pong sabihin na siya ang pinsan na tinutukoy niyo. Hindi niya mapigil ang tanong sa driver. Opo. Sagot nito habang hinihintay ang paglapit ng lalaki. Hindi pa rin mawala ang pagdududa ni Gianna habang pinagmamasdan ng dalawang nag-uusap. Hindi siya mahilig manghusga ng tao pero hindi siya makapaniwala na magpinsan ng dalawa. Ma'am, okay na po. Nasabi ko na po sa kanya kung saan ka ibababa. Tamang-tama lang daw po kasi doon din daw po ang punta niya. Nakangising wika ng driver nang pagbuksan siya nito ng pinto ng sasakyan. Okay lang ba talagang sumakay sa sasakyan niya? Nag-aalangan niyang tanong dito. Huwag ka po mag-alala, mabait po ang pinsan ko na yan. Sagot ng driver na nagawa pang mag-thumbs up. Hi, I'm Nico Raval, marketing strategist of C&CO Enterprise. Huwag ka mag-alala, harmless akong tao. Nakangiting pagpapakilala ng lalaki sa kanya. Gianna Sandoval. Pagpapakilala niya, ginagamit niyang apelido ng kanyang mommy kapag nasa labas siya para itago ang totoo niyang pagkatao. Sa ganoong paraan lang kasi niya naiiwasan ng mga mapanghusgang tingin ng mga nakakakilala sa kanya. Inakay siya nito sa sasakyan nito at pagkatapos siyang alalayang makasakay ay kinausap nito muli ang pinsan nito bago sumakay at umalis doon. Okay lang ba talaga na iwan doon ang pinsan mo? Tanong niya habang nakatingin sa side mirror. May tinawagan na ako para tulungan siyang madalang sasakyan niya sa isang talyer. Pasensya ka na sa nangyari. Wala yun. Aksidente naman ang nangyari at hindi niya naman sinasadya. You're too kind. Kung iba-iba yun, ay baka nagalit na at kung ano-ano nang sinabi. Wala namang dahilan para magalit ako. Isa pa, naging responsable pa rin siya hanggang dulo. But still, nagpapasalamat pa rin ako sa pangunawa mo. Sa panahon kasi ngayon, bihira ng mga katulad mong marunong umintindi. Nakangiting wika nito sa kanya. Ngiti lang ang itinago niya rito. Sa ilang minuto nilang biyahe ay marami silang napag-usapan. Magaang kausap ang binata at may sense of humor kaya naman sa maikling oras na yon ay nakagaanan niya agad ito ng loob. Kung hindi pa nga huminto ang sasakyan nito sa parking area ay hindi niya malalaman na nakarating na pala sila. Dito ka rin ba nakatira? Tanong niya rito nang pagbuksan siya nito ng pinto. Oo, sa 9th floor ang unit ko. How about you? 10th floor. Sagot naman niya. 10th floor? At mag-isa ka lang? Hindi, may kasama ako. Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang matigilan ng makitang isang pamilyar na bulto ng lalaki na nakaupo sa lobby. Kaagad na nagsalubong ang kilay niya at hindi alam kung ano ang gagawin. May problema ba, Gianna? Tanong ni Nico sa kanya. Wala. Salamat sa pagpapasakay sa akin ha. May kailangan lang akong kausapin. Mauna ka na lang sa elevator. Sabi niya rito. Are you okay? Okay lang naman kung hintayin kita at sabay tayong... Gianna, wow, bilis mo namang makamove on. May naipalit ka na agad sa akin ha?
nang uuyam na wika ni Marvin sa kanya nang makalapit sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba ayaw mo na ako makita? Matabang na tanong niya rito. May nakalimutan lang akong mahalagang papeles na naiwan sa study room ko. Pero laking gulat ko lang. Palitan mo agad ang passcode at may pinatirang ibang tao sa kondo natin. Hindi ko akalain na baliwala lang sa'yo naging pagsasama natin. Sabi nito at sinulya pa ng kasama niyang si Nico. Hindi niya napigilang mapasinghal ng tawa sa sinabi nito. Gusto niyang sumbatan ito, ngunit ayaw niyang gumawa ng eksena at madamay si Nico sa problema niya. Kung ano man na nakalimutan mo, ay malamang na wala na yun ngayon. Itinapon ko na lahat ng mga gamit na iniwan mo. Sa'yo na din galing, nakalimutan na kita, di ba? Sabi niya rito. What? Alam mo ba kung ano yung tinapon mong... Wala akong pakialam kung ano man yun. At hindi ko rin kasalanan kung iniwan mo yun at nagmadali kang umalis. It was your choice, kaya walang dapat ibang sisihin dito, kundi ikaw. Umalis ka na at huwag ka nang babalik pa dito. Ginagawa ko ang lahat ng paraan para kalimutan ka, kagaya ng gusto mong mangyari. Mariin niyang turan habang diretsyong nakatingin sa mga mata nito. Ilang araw pa lang simula nang iwan siya nito at kagaya nga ng inaasahan niya, masakit pa rin ang ginawa nito sa kanya. Ngunit kaya na niyang indahin iyon at hindi umiyak. At ang paghahanap ng ibang naisip mong paraan para kalimutan ako? Ha, ganun ka na ba kadesperadang kalimutan ako? Nang uuyam na tanong nito sa kanya. Wala ka nang pakialam kung ano man ang gawin ko. Gagawin ko ang kahit anong gusto kong gawin sa buhay ko. Sabi niya rito sa kamumaling sa tahimik lang na si Nico. Let's go. Sabi niya sa binata at nauna nang naglakad papunta sa elevator. Ngunit bago pa man siya makahakbang palayo, ay naramdaman niyang may brasong pumigil sa kanya. At paglingon niya ay nakita niyang kamay iyon ni Marvin. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Gianna. Alam mo, ayoko sa lahat na tinatalikuran ako habang nag-uusap pa tayo. Madilim ang anyong wika nito sa kanya. Bitawan mo ako, Marvin. Ano pa bang gusto mo? Sinabi ko na sa'yo na wala ka nang babalikan pa dahil itinapon ko na lahat ng mga gamit mo. Aray ko, ano ba? Nasasaktan na ako. Singhal niya rito at pilit kumuwala sa pagkakahawak nito. Pare, kung ako sa'yo, bibitawan ko ng kamay ni Gianna bago ka patuluyang kalag ka rin palabas ng mga guard. Singit ni Nico at hinawakan ng kamay ni Marvin na nakahawak sa braso niya. Huwag kang makialam dito. Problema namin tong Ikaw ang may problema at hindi ako, Marvin. Ano pa bang gusto mo? Ha? Hindi ba't ikaw ang nag-iwan sa akin? Hinayaan na kita sa gusto mo. Hindi ako naghabol at mas lalong hindi ng gulo. Bitawan mo ko kung ayaw mong tumawag ako ng pulis at ireklamo ka. Singhal niya rito. Binitiwan siya ni Marvin, ngunit masama pa rin ang tingin nito sa kanya. Hindi pa rin niya maunawaan kung bakit gano'n ang ikinikilos nito ng mga sandaling yon. Sa tingin mo talaga, mamahalin ka ng lalaking yan? Iiwan ka rin yan at maghahanap ng babaeng kayang mas nakakaangat sa estado mo. O baka naman, dumidikit ka sa kanya dahil alam mong may pera siya at inaakala mo makakaahong ka na sa kalagayan mo. Nakangising wika nito. Hindi ako magtataka kung isang araw, iiyak ka na naman dahil sa katangahan mo. Sabi pa nito sa kapagalit na tinilikuran sila at umalis. Ilang sandali siyang nakatulala lang doon at tinamaan sa huling sinabi ni Marvin. Isang malalim na bumuntong hininga ang pinakawalan niya, saka nahihiyang nilingon si Nico. Pasensya ka na kung nadamay ka sa gulo ko. Huwag mong alalahanin yun. Are you okay? Kailangan ko nang umakyat. Baka kung napano ng kasama ko. Sabi niya rito. Magkasabay na silang naglakad papuntang elevator at kahit anong pigil niya rito ay hindi niya pa rin ito napigilan nang samahan siya nito hanggang sa harap ng pinto ng kanyang unit. Masyado na kitang naaabala, Nico. Sige na, bumaba ka na. Pagtataboy niya rito nang makarating sila sa tapat ng kanyang pintuan. It's fine. Hindi rin ako mapapakali kung ahayaan kita at baka balikan ka pa ng ex-boyfriend mo. Maraming salamat talaga. Nakangiting sabi niya pa at hindi pa man niya nailalagay ang pin code ng kanyang pinto ay bumukas na iyon. Tumambad ang nag-aalalang mukha ni Merlin, ngunit agad din iyong napalitan ng pagkagulat nang makitang may kasama siya. Si Nico pala.
Nasiraan ang sinasakyan kong taxi kaya hinatid niya ako. Sabi niya kay Merlin. Nakasalubong niyo ba ang ex mo? Hindi ko kasi yun pinapasok dito at nagtangkang gibain ang pinto, nagtanggihan kong pumasok. Sabi ni Merlin. Oo, nagkita kami sa baba. Salamat ulit sa paghatid sa akin, Nico ah. Naiilang niyang baling sa binata at pumasok na sa loob. Oh, nakapagluto na pala ako ng hapunan. Baka gusto mong imbitahan si Nico na sabayan na tayo maghapunan. Nakangiting wika ni Merlin sa kanya. Natigilan siya at nag-aalalang napatingin sa binata. Ayaw niyang maabala pa ito ng matagal. Ngunit hindi rin masama kung ayain niya itong maghapunan sa kanila. Bilang pagtanaw na rin ang utang na loob niya rito. Okay lang ba, Nico? Sure, no problem. Nakangiting sagot nito sa kanya. Napangiti siya sa sinabi nito. At sabay-sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Iniwan niyang saglit ng dalawa para makapaglinis siya ng katawan at magpalit ng damit pambahay. Sinadya niyang bilisan ang kilos niya dahil ayaw niyang paghintayin ito ng matagal. Dahil sa presensya ni Nico ay mas lalong umingay ang paligid niya. Nakalimutan niyang muling paghaharap nila ni Marvin at ang masasakit na salitang binitiwan nito sa kanya. Pagkatapos nilang maghapunan ay napagdesisyonan nilang mag-movie marathon habang umiinom ng tigi-isang beer. At dahil pare-pareho silang may pasok bukas, ay umalis naman agad si Nico pagkatapos lang ng isang palabas. Kinabukasan ay inihatid sila ni Nico sa kanilang opisina. Muli ay hindi niya ito natanggihan dahil talagang mapilit ito at isama pa ang pag-uudyok ni Merlin sa kanya. Simula din ng araw na yon ay naging madalas na ang pagkikita at paghahatid sundo sa kanya ni Nico. At hindi niya rin maiwasan na mapansin ang pagiging komportable niya kapag kasama ito. Kapag uwian ay madalas silang dinadala nito sa isang simpleng kainan o di naman kaya ay sinasadya nitong dalhin sila sa mga sikat na pasyalan upang mag-food trip. Bagaman halata sa mga kilos ni Nico ang matinding atraksyon nito sa kanya at pagkagusto, ay hindi ito nagpakita ng motibo na para bang hinahayaan muna siyang tuluyang maghilom at makalimot ang sakit ng kanyang unang naging relasyon. At alam din ni Gianna na masyado pang maaga para kilalanin niya ang namumuong pakiramdam niya sa binata. At sa lumipas pang 2 buwan ay tuluyan ang nagawang kalimutan ng tuluyan ang ginawa sa kanya ni Marvin. Naroon pa rin ang sakit kapag naaalala niya ang naging kabiguan niya, pero dinadaan na lang niya iyon sa pagngiti at pag-iling. Hindi niya masabing pinagsisisihan niya ang ibinigay niyang pagmamahal dito. Dahil totoo ang ipinakita niya rito at nagpursige siya para magtagal ang relasyon nila. Akala niya ay tuloy-tuloy na ang ganong buhay niya, ngunit isang tawag mula sa kanyang ama ang muling gumambala sa kanya. Hello, Daddy? Ba't ka napatawag? Tanong niya rito. May Thanksgiving party na inihanda ang isa nating bagong kasosyo. Nabanggit mo sa akin na may kakilala ka sa CNCO Enterprise, right? Bakit hindi mo ko samahan, anak? Dad, alam mo namang wala akong hilig sa mga ganyang event eh. Walang ganang wika niya rito. Iha, alam mong hindi mo kailanman matatakasan ng mga ganitong social gatherings. Ilang taon na kitang pinagbibigyan. Hindi ba pwedeng ako naman ang pagbigyan mo? Tumatanda na rin ako, anak, at hindi natin alam kung kailan ako susunod sa mami mo. Dad, huwag ka naman magsalita ng ganyan. I'm sorry. Nag-aalala lang ako sa'yo. Gusto ko lang naman makilala ka ng lahat na anak ko. Alam mo, lagi ako nag-aalala sa'yo at sa kalagayan mo. Masuyo nitong Toran. Marahas siyang napabuntong hininga. Wala siyang maapuhap sabihin dahil may punto naman ito. At total, marami na rin namang nakakaalam sa tunay niyang pagkatao. Ay wala na rin naman sigurong masama kung lumabas na siya sa mundo bilang si Gianna sa Avedra. Okay, Dad. Kailan po ba yung event na yan? Tanong niya rito. Payag ka na, anak? Tanong nito sa kabilang linya na halatang natuwa sa sinabi niya. Opo, at pasensya na rin po dahil sa pagmapatigas kong huwag magpakilala sa publiko. Anything for my princess. Anyway, ipapasundo kita ngayon para paghanda ng event at sabay tayong a-attend bukas. Bukas? Agad-agad? Oo, dapat nung nakaraang linggo pa kita gustong kausapin. Kaya lang, ang dami kong ginawa sa opisina. Sabi nito.
Kaagad na siyang nagpaalam sa kanyang daddy para magpaalam kay Merlin at habang naghihintay siya sa kanilang driver ay biglang dumating si Nico. May kailangan ka, Nico? I'm sorry, paalis din kasi ako ngayon kaya hindi kita maaasikaso. May gaganapin kasing event bukas. Gusto sana kitang imbitahan na samahan ako. Nag-aalangang wika nito at napakamot ng ulo. Natigilan siya at muntik nang mapalatak nang maalala ang sinabi ng kanyang daddy kanina habang kausap niya ito sa phone. Nabanggit nito ang kumpanyang pinapasukan ni Nico na isa sa mga imbitado. Oh, no worries. I'll be right there. Pero doon na lang tayo sa event magkita. Okay lang ba yun? Nakangiting wika niya rito. Talaga? Sige, walang problema. Salamat. Nakangiting wika nito. Hindi na rin ito nagtagal at nagpaalam na sa kanya. Bakit may pakiramdam akong magiging official date ninyo ni Nico ang pupuntahan yung event bukas? Nanunod yung wika ni Merlin na kanina pa pala sila pinakikinggan. Huwag kang assuming, Merlin. Alam mo matagal pa bago mangyari yun. So, naghihintay ka rin na i-date ka niya? Nakangising tanong nito. Nawala ang ngiti sa mga labi niya at ramdam niya ang pag-iinit ng mga pisngi niya. Mas lalo namang lumapad ang pagngisi ni Merlin sa naging reaksyon niya. Mabuti na lamang at tumunog na ang doorbell nila at nakatakas siya sa panunukso pa ng kaibigan niya. Kahit hanggang sa makasakay siya ng sasakyan papuntang mansyon nila, ay hindi pa rin kumakalma ang puso niya. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang sinabi ni Merlin sa kanya. Totoo nga bang naghihintay din siya na i-date ni Nico? Wala sa sariling napahawak siya sa tapat ng kanyang dibdib at pinakiramdaman ng kanyang puso. At ng mga sandaling yun ay alam niyang nag-uumpisa ng kilalanin ng kanyang puso ang panibagong pakiramdam na nararamdaman niya para sa binata. Dahil sa gahol na siya sa panahon para paghandaan ng event na gaganapin mamayang gabi, ay pumili na lang siya ng isang night dress sa kanyang walk-in closet na isang beses pa lang niya na isusuot. At sa huli ay isang kulay asul na laced at bead-embellished sheet dress ang napili niya na may mahabang slit sa kanang bahagi ng kanyang binti. At laking pasasalamat niya na kumasya pa iyon sa kanya sa tagal ng panahong hindi niya iyon nagamit. Sigurado ka bang wala ka ng ibang kailangan, anak? Tanong sa kanya ng daddy niya nang sabay silang kumakain ng tanghalian. Nakahanap na ako ng susuotin ko, Dad. Kasya pa naman sa akin at isang beses ko palang yata na isusuot yon kaya okay pa. Oo nga po pala. Pagdating natin dun sa event ay may ipapakilala ko sa'yo. Maliligaw mo ba, anak? Nakangising tanong nito sa kanya. Kaibigan ko lang po. A-attend siya mamaya at inalok niya akong samahan siya buong gabi. Ang sabi ko, doon na lang kami magkita. Total, papunta din naman tayo doon. Mukhang kailangan ko nga makilatis yung kaibigan mo. Ito ang unang beses na may ipapakilala ka sa akin . Please lang, Dad. Huwag mo kong ipahiya mamaya sa harap niya, ha? Sabi niya rito. Kilala niya kasi ito kapag nakikilala ang mga kaibigan niya. At dahil bihira nga lang siya magdala ng kaibigan at ipakilala dito, ay may mga pagkakataong masyado siya nitong binibaby sa harap ng mga kaibigan niya. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, ay nakagayak na sila ng kanyang daddy. Ipinusod niya ang kanyang mahabang buhok pataas at nag-iwan lang ng ilang strands ng buhok sa harap ng kanyang muka na mas nagpa-highlight sa hugis pusong korte ng mukha niya. Kamukhang kamukha mo talagang mami mo, anak. Kung nabubuhay pa siya, ay tiyak na sobrang proud din siya kapag nakita ka niya. Puno ng paghangang sabi ng kanyang daddy. Ngumiti lang siya at ipinulupot ang kanyang kamay sa braso ng daddy niya. Kahit ilang beses niya iyong naririnig na sinasabi nito sa kanya, ay hindi pa rin niya maiwasang hindi maging emosyonal dahil sa maagang pagkamatay ng mami niya. Pero kagaya nga ng naririnig niyang kasabihan, hindi natin hawak ang final destination natin. Kaya mabuhay tayo ng matagal o maagang kunin ni Lord, ay siya lang ang makakasagot niyon. Pagdating nila sa venue, ay marami ng bigating tao ang naroon. May mga nagkukumpulan at masayang nagkukwentuhan, habang ang iba naman ay tahimik lang na nakaupo sa kanya-kanyang mesa ng mga ito at umiinom. Inilibot niya ang paningin niya para hanapin si Nico. Nag-text kasi ito sa kanyang nauna na ito doon
kasamang ilang matataas na boss sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ito. Napangiti siya na makita ito. Kaagad niya itong kinawayan kaya lumapit ito sa kanila ng kanyang ama. Halata sa mukha nito ang pagkagulat nang makilala kung sino ang kasama niya. Hindi pa niya kasi nasasabi dito ang totoo. Gianna? Usal nito habang palipat-lipat ang tingin sa kanya at sa daddy niya. Dad, this is Nico Raval, marketing strategist of CNCO Enterprise. Siya yung tinutukoy ko sa iyo na kaibigan ko. Nakangiting wika niya sa kabumaling kay Nico. Nico, this is my dad. Dad? You mean you're the heiress of the SBD Empire? Hindi napigil ang bulalas nito. Sort of. Nagkakamot ng ulong sagot niya. Good evening and nice to meet you, sir. Please excuse my rudeness. Hindi ko po alam na... Don't need to worry, Nico. Sanay na ako sa reaksyon ng mga ipinapakilala ng anak ko sa akin. She's always like that. Mas gusto niyang manatiling low profile at kahit anong gawin ko ay hindi ako mananalo sa mga reasonings niya. Anyways, nice to meet you too. I heard you also invited her to this event. I guess I'll leave her in your care for tonight. Now, if you'll excuse me, may mga kailangan akong kausaping tao. But I'll keep an eye on both of you. Hindi kayo pwedeng pumuslit at tumakas sa... Dad? Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Tumikim lang ang daddy niya at muling tinapunan ng tingin si Nico bago ito muling bumaling sa kanya. At pagkatapos siyang halikan sa noo ay iniwanan na sila nito. Narinig niya ang malakas na paghinga ng malalim ni Nico. Tuloy ay hindi niya napigilang matawa nang mapatingin dito. Bakit hindi mo sinabing daddy mo si Mr. Saavedra? Sana man lang nakapaghanda ako. Sabi nito sa kanya at maingat siyang inalalayan habang naglalakad sila papuntang buffet table. Sasabihin ko rin naman sa iyo ang totoo. Kaya lang, bigla akong inaya ni daddy na isama sa event na to eh. Ngayon ay basta katitiyak na akong kakaiba ka talaga sa mga babaeng nakilala ko. Nakangiting wika ni Nico habang umiiling. Ha? Kakaibang paano? Sa'yo ng lahat. Wealth, power, and fame. Pero mas pinili mo pa rin magtrabaho sa isang maliit na kumpanya at itago ang pagkatao mo. Yun ba? Mas komportable kasi ako kapag hindi ako binibigyan ng espesyal na atensyon ng ibang tao eh. Isa pa, hindi rin ako sanay na pinagtitinginan ng iba at hinuhusgahan dahil lang sa kayamanang taglay ko. Sagot niya rito. Sa bagay, may point ka and that makes you more outstanding. Nakangiting wika nito saka kumuha ng 2 champagne glass at inabot sa kanya ang isa. Thanks, sabi niya rito. Papunta na sana sila sa kinaroroonan ng kanyang ama nang matigilan siya dahil sa lalaking humarang sa harapan nila. Saglit siyang nagulat nang makita muli si Marvin pagkalipas ng ilang buwan nilang hindi pagkikita. Ano ginagawa mo dito? Salubong ang kilay na tanong nito sa kanya. Nagpunta ka ba rito para sundan ako at manggulo? What? At bakit ko naman gagawin yon? Kunot noong tanong niya rito. Dahil halatang hindi ka pa nakaka-move on. Pinabalaan kita. Huwag na huwag ka manggugulo dito at sirain ang gabi ko. Mariing wika nito sa kanya sa kasinamaan ng tingin si Nico. Malakas siyang napasinghal at napairap sa kawalan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagpunta rito dahil sa'yo. Imbitado ako rito at kasama ko ang... I see. Ngayon ay para kang linta na dumidikit sa lalaking to para makaangat ng estado sa buhay at makatakas sa katayuan mo ngayon. Puno ng pangungutyang wika ni Marvin sa kanya. Kung ako sa'yo, mag-iingat ako sa sinasabi mo kung ayaw mo magsisi sa huli. Singit ni Nico. Nagsasabi lang ako ng totoo at kung ako sa'yo, hindi ako magpapautos sa oportunistang babaeng yan kung ayaw mo masira ang buhay mo. O baka naman, masyado ka nasarapan sa piling na babaeng. Malakas siyang napasigaw ng walang ano-ano'y binigwasan ito ng suntok sa mukha ni Nico. Dahil sa nangyari ay natuon sa kanila ang atensyon ng lahat ng naroon kaya mabilis niyang pinigilan si Nico na muli nitong susugurin si Marvin. Marvin! Narinig niyang sigaw ng isang babae na patakbong lumapit sa lalaki. Oh my God! You're bleeding! How dare you hurt my fiancé?
Sita nito kay Nico. Hindi mangyayari yan kung hindi niya binastos ang kasama ko. Madilim ang anyong sagot naman ni Nico. Nico, huwag mo nang patulan. Umalis na lang tayo at... Umalis? Ha? Akala niyo makakatakas kayo ng ganun-ganun lang? Idedemanda ko kayo sa pananakit niyo sa fiancé ko. Kilala mo ba kung sino ang kaharap mo? Malakas na singhal ng babae sa kanya. Marahas siyang napabuntong hininga at tumingin kay Marvin na hindi na maipinta ang muka dahil sa nangyari. Matalim siya nitong tiningnan at tila pinagbabantaan pa siya na huwag gumawa ng gulo. Mapakla siyang natawa na mas lalo namang ikinainis ng babae. Pinagtatawanan mo ba ako? Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Ha? Hindi mo alam na pwede kong ipa-blacklist ang pangalan mo sa lahat ng kumpanyang pwede mong pagtrabahuhan. Galit na singhal nito sa kanya. There's been a misunderstanding here. Yang fiancé mo ang lumapit sa amin at biglang nanggulo. What? At bakit naman gagawin yun ng fiancé ko? Sino ka ba? Oh, I know. Hindi mo pa rin matanggap na iniwanan ka ng fiancé ko? At dito ka pa talaga nag-iiskandalo, ha? Hindi lang pala makapal ang mukha mo, kundi attention seeker ka rin pala. Bataray na tanong nito sa kanya. Kung may nag-iiskandalo man dito, ay natitiyak kong hindi ako yon. At kung ako sa'yo, mag-iingat ako sa mga sinasabi ko. Dahil baka pagsisihan mo yon kapag nalaman mo kung sino ako. Kibit balikat niyang turan dito, sa kanila ba na nagtingin si Marvin. Hindi siya nagpatinag sa nagbabanta nitong tingin. Dahil kung tutuusin, ay ito naman talaga ang may kasalanan at nagsimula ng gulo. Isa pa, hindi naman siya papayag na mapahiya pa. Dahil lang dito, hindi kasama sa pananahimik niya ang magpaapi at hayaan itong ipahiya siya sa harap ng ibang tao. Babe, I can't believe you had a relationship with this insane bitch. Baling nito kay Marvin. I know, that's why I left her. Segunda pa ni Marvin. Malakas siyang napasinghala at mabilis niyang napigilan si Nico nang papatulan na naman ito si Marvin. Huwag mo nang patulan, Nico. Let's not waste our time with him. Let's go. Bitch! I told you, you can't run away from us. Sino bang nag-imbita sa'yo dito? I can't believe nakapasok ang isang kagaya mo dito. What's happening here? Narinig niya ang boses ng kanyang daddy at kaagad na lumapit sa kanila. Mr. Alejandro Saavedra? Oh, what a pleasure to meet you here. Gulat at natatarantang tura ni Marvin. Nagkatingin na naman sila ni Nico sa nakitang pagkandaugaga ni Marvin. Ngunit ilang sandali lang ay para itong natuklaw ng ahas nang lapitan siya ng kanyang daddy. Are you okay? May ginawa na naman sa'yo lalaking yan. Tanong ng daddy niya at malamig ang tinging ipinukol kay Marvin. Okay lang ako, Dad. It's just that mukhang sinira ko ang event na to. Sabi niya saka nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Dad? Anong ibig sabihin, Gianna? Paanong... Nanginginig ang kamay ni Marvin at halata sa muka ang pagkasindak sa narinig. Yes, I'm Gianna's father. May problema ka ba doon, iho? Mariing tanong ng kanyang daddy kay Marvin. Father, how come you didn't tell me? Malakas na singhal ni Marvin sa kanya. Nagtanong ka ba? Come to think of it, sa tagal ng pagsasama natin, hindi ko malang matandaan na naging interesado ka sa pamilya ko. Nakangising sabi niya rito. No, it can't be. Hindi totoong anak ka ng isang bilyonaryong... At sinasabi mong peke ako. Ha, hindi ako makapaniwala na naging nobyo ka ng anak ko ng mahabang panahon. Buti na lang at ipinakita mo ang totoong ugali mo bago tuluyang mahulog sa patibong mo ang anak ko. Babe, ex-girlfriend mong anak ni Mr. Saavedra? Why the hell didn't you tell me? Mr. Saavedra, I'm sorry po. Hindi ko po alam na anak niyo po siya. Namumutlang wika ng babae habang nakaharap sa daddy niya. Dad, let's go. Masyado na tayo nagiging sentro ng atensyon ng lahat. Sabi niya sa kanyang daddy at hinila na ito paalis doon. Ngunit hindi natinag ang daddy niya at tila may gusto pang sabihin sa dalawa. Alam ng lahat kung gaano ko inispoil ang anak ko at hindi ko mapapatawad ang sino man na nananakit sa anak ko. You're the daughter of Mr. Eman Santos, right? Tell your father, I'll cut off my connection and your company on mine.
and I'll sue you both for defaming my daughter. Teka lang po, Mr. Saavedra. Sir, wala po talaga akong alam. It was him. Tarantang turo ng babae sa tila na estatuang si Marvin. Anong sinasabi mo, babe? Gulat na tura ni Marvin. Pinaniwala mo kung ikaw ang nilapitan ni Miss Saavedra. Pinlano mo talaga to para kunin ang atensyon niya. Galit na singhal nito at tinuro pa si Marvin. How could you ruin me like this? Babe, Don't call me that. Simula ngayon ay pinuputol ko ng ugnayan nating dalawa. Wag mo na akong tatawagan. Kakausapin ko din ang mga magulang ko at ipapaurong ang kasunduan nila. Galit na sabi nito sa kapatakbong nilisan ng lugar na yon. Nagulat siya sa bilis ng mga pangyayari. Hindi niya akalain na gagawin yon ng babae kay Marvin sa harap ng maraming tao. Napatitig siya kay Marvin na literal na pinagpapawisan. Maging ang mukha nito ay pulang-pula na sa kahihiyang nararanasan. Napatingin ito sa kanya, kaya naman mabilis niyang ipinaling sa ibang direksyon ang kanyang tingin. Galit siya dito, ngunit hindi naman niya hiniling na ipahiya ito ng ganon dahil kahit papaano ay naging parte pa rin ito ng kanyang buhay. Gianna, can I talk to you? No, matagal na tayong tapos at wala na rin akong sasabihin pa sa'yo. Please, at least talk to your father. Hindi pwedeng masira ang kasal ko. Alam mo kung gaano yung kaimportante sa akin. Sabi nito sa kanya. Nakibit lang siya ng balikat at hindi pinakinggan ang sinasabi nito. Bumaling siya sa kanyang daddy at pahapyaw na tumingin sa paligid. Dad, mas mabuti yatang umuwi na ako. Pagpapahatid na lang ako sa driver natin. Ikaw na lang humingi ng pasensya sa nangyaring gulo. Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari sa pagdulo ko. Ihatid ko na lang po si Gianna, sir. Kung okay lang po sa inyo. Singit naman ni Nico. Okay, tawagan mo ako kapag nasa bahay ka na. Anang daddy niya at tinapunan ng tingin si Marvin. Sige po, pasensya na po talaga. Sabi niya ulit at niyakap ito. Mag-iingat kayo sa biyahe. And take care of my princess, young man. Bili nito kay Nico. Makakaasa po kayo. Nakangiting wika naman ni Nico. Inalaya na siya ni Nico paalis doon, ngunit nakakailang hakbang pa lang siya ay narinig niya ang malakas na pagtawag ni Marvin sa kanya. Kasabay ng malalakas na pagsinghap ng mga taong nakapaligid sa kanila. Gianna, nagmamakaawa ako sa iyo. Please naman kahit ngayon lang, patawarin mo na ako. Alam kong mali ako at pangako, hindi na ako magpapakita pa sa iyo kahit kailan. Sabi nito. Nang lingunin niya ito, ay nakita niyang nakaluhod ito at nakaharap sa kanya. Nakayuko ang ulo nito at kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, ay alam niyang umiiyak na ito. Nang mga sandaling yon, ay isang bagay lang ang napagtanto ni Gianna. May mga taong kayang lunukin ang kanilang mga pride para lang maabot ang mga nais nila sa buhay. Pero hindi lahat ay bukal sa loob ang ginagawa. Katulad na lang ng lalaking minsan niyang nirespeto, minahal, at pinangarap na makasama habang buhay. Hindi niya alam kung dahil ba sa pait at sakit na idinulot nito sa kanya ay hindi niya maramdaman ang sinseridad sa bawat katagang binigkas nito. O sadyang wala na talaga siyang pakialam pa dito kaya hindi na siya apektado pa. Madali lang naman magpatawad, Marvin Pero ang mahirap gawin ay ang makalimot. Hindi biro ang ilang taong pinagsamahan natin. At alam mong wala akong ibang ginawa kundi mahalin ka at ipakita sa iyo na totoong nararamdaman ko para sa iyo. Pero sabi nga ng iba, sa pagdaan ng panahon, makakalimutan ko rin ang ginawa mo. At alam ko din naman na hindi mo magagawang aminin ang kasalanan mo kung hindi mo nalaman ang totoo kong pagkatao, hindi ba? Hindi ba't kani-kanina lang ay ang lakas ng loob mong ipahiya ako at kutyain? Wala na rin akong pakialam kung anong mangyari sa iyo. It's all on you. Sinabihan na kita noon na lubayan mo na ako. Lalo pat, ikaw naman ang iwan sa akin, di ba? Walang emosyong sabi niya rito, saka ito tuluyang tinalikuran at umalis na. Nakasunod lang sa kanya si Nico. Tahimik at nakikiramdam. Tila binibigyan siya ng pagkakataon para sa sarili niya. Hanggang sa makarating sila sa kanilang mansyon, ay hinayaan siya nito. Pagkatapos niyang tawagan ng kanyang daddy at ipaalam na nasa mansyon na siya, ay umalis na din si Nico. Nang gabing yon ay tuluyan ang nabunot ang malaking tinik sa kanyang puso.
habang paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ni Marvin na punong-puno ng pagsisisi at panghihinayang. Ngayon ay alam niyang mapapabilis na ang pagaling ng kanyang puso at kalimutan ang sakit na naranasan niya sa una niyang pag-ibig. Kinabukasan ay inaasahan na ni Gianna na pag-uusapan ang nangyaring iskandalo sa dinaluhan nilang event. Ngunit kasabay din ng iskandalong yon ay ang paglabas ng kanyang litrato at ang pagkabunyag ng buo niyang pagkatao. Itinuloy ng kanyang ama ang sinabi nitong tatanggalin sa listahan ng mga subsidiary company ang kumpanya ni Mr. Santos at nagsampa din ito ng kaso. Nabalitaan niyang nagpiyansa ang parehong panig at umalis agad ng bansa ang dalawa para takasan ng kahihiyan sa nangyaring iskandalo. Napilitan siyang mag-resign sa kanyang trabaho at nagdesisyong magtrabaho sa sarili nilang kumpanya. Itinalaga siyang bagong marketing director ng kanyang ama at unti-unti niyang ipinapakita sa mga empleyado ang sarili niyang kakayahan at pinatunayan na kaya niyang magtagumpay na hindi umaasa sa kapangyarihang taglay ng kanyang apelido. Patuloy pa rin ang pagkikita nila ni Nico. Halos araw-araw din siya nitong sinusundo at hinahatid sa kanilang kumpanya. Nanatili silang magkaibigan at kahit na nagiging obvious na ito sa nararamdaman nito para sa kanya, ay nanatili itong tahimik at ginagalang ang desisyon niya. Hanggang sa isang araw, inaya siya nitong kumain sa labas at nagkalakas ng loob magtapat ng tunay nitong nararamdaman sa kanya. Gianna, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng sasabihin ko. Pero sana, pakinggan mo muna ako at hayaang magpaliwanag. Nag-aalangang turan ni Nico sa kanya habang hinihintay ang pagkain nilang dumating. Sa tagal na nating magkasama, ngayon ka ba mahihiya? Nakangiting wika niya. Mahinala na siya sa sasabihin nito, ngunit ayaw niyang pangunahan ito. Ramdam din niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso dahil sa matinding tensyon na nararamdaman niya noong mga oras na yon. 6 na buwan na rin simula na makilala niya ito at kahit alam niyang masyadong maikli pa ang panahon na yon para sabihin niyang kilala niya ito, ay hindi niya napigilan ang sariling mahulog dito. Napatingin siya sa kamay niyang hinawakan ito at masuyo iyong pinisil. Pag-angat niya ng muka ay nagtagpo ang kanilang mga mata, dahilan para mas lalong kumabog ang dibdib niya. Alam ko masyado pang maaga para hingin sa iyong desisyon na to. Di rin ako nagmamadali at kaya kong maghintay hanggang sa tuluyan mong buksan ulit ang puso mo. Paano kung sa dulo ng paghihintay mo ay hindi ko pa rin maibalik sa iyong kaparehong nararamdaman mo? Tanong niya. Nakita niyang natigilan ito at tila hindi inaasahan ang sinabi niya. Gusto niyang mapangiti ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa totoo lang ay binibiro niya lang ito dahil nawiwili siyang makita ang nerbiyos nitong itsura. It's okay, that's fine with me. At least, we tried. I tried to show you my real feelings. Nakangiting wika nito, ngunit hindi iyon umabot sa mga mata nito. You're right, at least we tried. Pero hindi ka ba magsisisi kung sakaling mangyari yon? I mean, magsasiyang ka sa effort sa isang walang kasiguruhang relasyon kung sakali. No, mas pagsisisihan ko kung hindi ko inamin ang totoong nararamdaman mo. Besides, that's what love means. Kailangan mong sumugal at tanggapin ang kung ano man ang nakatakdang mangyari. Mahirap naman din kasing diktahan ng puso at mas lalong mahirap kontrolin ang nararamdaman mo sa isang tao. Paliwanag nito sa kanya. Sunod-sunod siyang tumango dahil sang-ayon siya sa sinabi nito. Mahirap talagang kontrolin at pigilan ang sarili mong nararamdaman, lalo na kung ang puso mo lagi ang kalaban mo. Naranasan na niya ang bagay na yon at kahit alam niyang walang kasiguruhan, ay umaasa pa rin siyang magiging masaya siya sa una niyang pag-ibig at relasyon. Ngunit ganoon nga siguro ang totoong kahulugan ng pag-ibig. Hindi mo marirealize ang halaga mo hanggat hindi mo nararamdaman ang pinakamasakit na bahagi ng pag-ibig. You know what? One thing I learned from being broken by my first love is not to be taken for granted. Kaya ko pa rin ibigay ang pagmamahal ko, pero kailangan ko na magtira para sa sarili ko. Takot na akong maubos sa dulo. Nakakapagod din kayong umiyak ng ilang araw at walang ibang isipin kundi ang magtanong kung saan ako nagkulang. I may be sounding demanding, pero gusto ko namang maramdaman na mahalin ako bilang ako, not because of what I have. Sabi niya rito. I know,
You deserve all the love, Gianna. Ayoko na mabibitiw ng salita na sa huli ay kakainin ko lang din. Pero ang tanging masasabi ko lang sa'yo ay gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Being in a relationship doesn't mean we're always on good terms. But I think I can handle everything when it comes to you. Sigurado ka ba dyan? Kasi sinasabi ko sa'yo, ngayon pa lang, may pagka-spoiled ako at maldita sa mga taong malapit sa akin. Nakataas ang kilay na tanong niya rito. I'm 100% sure. Well, let's see about that. But really, kidding aside, I've been waiting for you to confess. Natatuwang sabi niya rito. What? Gulat na tura nito. Your feelings for me have been obvious whenever we're together. Ayoko lang pangunahan ka at sa totoo lang, wala pa rin talaga sa isip ko ang pumasok sa isang bagong relasyon. I'm still in the process of loving myself and enjoying my freedom right now. I don't know what to say. Nabubulol na tura ni Nico na napakamot pa sa ulo. Halatang hindi nito inaasahan ang sasabihin niya. Isa lang ang gusto kong marinig na sabihin mo sa akin, Nico. Nakangiting wika niya rito. Nag-angat ito na buka at nagtagpo ang mga mata nila. Nakita niya ang paglambing ng kakaibang kislap sa mga mata nito. Yung klase ng kislap na nagpapahiwatig ng tunay at tapat na hangarin para sa kanya. Kaya sino siya para tanggihan ang iniaalay nitong pag-ibig sa kanya? Gusto ko lang marinig na sabihin mong kaya mo pang maghintay na maikling panahon para sa akin. Ayoko madaliin ang lahat at mas lalong ayoko magpadalos-dalos ng desisyon lalo na pagdating sa usaping puso. Don't get me wrong, I'm starting to like you pero ayoko magkapanti ulit at mas gusto kong kilalanin muna natin ang isa't isa. Sabi niya rito na hindi inaalis ang tingin sa mga mata nito. Kagaya ng sabi ko, kaya ko maghintay. Hihintayin kita hanggang sa maging handa ka na. Besides, sapat na sa akin ang sinabi mong magugustuhan mo na ako. At least, may pag-asa akong mahalin mo rin ako sa mga darating pang araw. Nakangiting wika nito at masuyong hinalikan ang kamay niya, hawak nito. Lumapad ang ngiti ni Gianna. Nag-uumapaw sa tuwa ang kanyang puso na mga sandaling yon. Dahil sa wakas, nagkaroon na kahit papaano ng kasagutan at label ang nararamdaman nila pareho ni Nico. At nagpapasalamat siya rito dahil sa malawak nitong pag-intindi sa kanya. Mahirap man magsalita ng tapos, pero ramdam niya ang pagiging sincero nito sa kanya. O mas tamang sabihin, ang mismong puso't isipan niya ang nagkakaisag paniwalaan nito. Nang gabing yun, ay alam ni Gianna na magsisimulang muli ang panibagong yugto ng kanyang buhay. At sa unang bagong pahina, magsisimula ang kwentong pag-ibig nila ni Nico. Alam niyang hindi magiging madali iyon, lalo pa at naranasan na niyang masaktan at magkamali. Pero alam niyang hanggat hawak ni Nico ang kamay niya ng mahigpit at hindi siya bibitawan, ay nararamdaman niyang mauuwi sa magandang pagsasama ang kanilang relasyon. Wakas.